Hoy, Lin Feng. Nakakuha ako ng bronze mula sa dinastiyang Zhou. Tingnan mo naman para sa akin. Sa pag-ibig bagsak, sa pera naman angat. Siguradong makukuha ko tong malaking pagkakataon. Ha! Ang mga bronze dingding ay karaniwang bilog ang tiyan at 3 paa. Ito, hindi bilog, hindi parisukat, basurang bagay, walang halaga. Ha! Ha! Pare, malalim ang mundo ng antigo. 2,000 na lang ibenta mo sa akin. Wala ka ng problema. Sige, 2,000 na lang. Ibebenta ko na sa'yo. Wisit? 2,000 ang binayad ko para sa tumpok ng putik. Ang Tianshu ay lumiliko. Ang mga matang espiritual ay bumubukas. Dapat na makita na ng mga matang ito ang kabulaanan. Ang espiritual na salamin ay kinilala na ang may-ari. Mula ngayon, malinaw na mong makikita ang lahat ng bagay. Ha? Ano? Ano? Makita ang kabulaanan. Eh di parang X-ray vision na yun. Gusto kong baguhin ang kapalaran ko. Pumunta ka sa opisina ko ngayon din. Sige, Ginoong Shen. Hindi kaya si Wang Qiang ang lalaking yon? Nagreklamo tungkol sa akin. Gusto niyang paalisin ako sa kumpanya. Si Shen Jiyue ay 27 taong gulang. May asawa na, ngunit balo, malinis at dalisay. Mataas ang halaga sa koleksyon. Isang bihirang kayamanan ng kasalukuyan. Hindi ba sinabi ni Ergu na ang kontratista sa kanyang kama ba natapos? Hindi ko inaasahang nanatiling dalisay. Ang nangyari kagabi sa dormitoryo, alam ko na. Ginoong Shen, hindi ko kasalanan ito. Sila ang dapat disiplinahin. Magaling! Sa ganitong construction site, mga bagay na sumisira sa moral. Mabuti na pinigilan mo. Kung gayon, Ginoong Shen, papaalisin mo ba ako? Dahil sa iyong pag-aayos ng masamang ugali, ang kumpanya ay nagpasya na ilipat ka sa 2 palapag para tumira. Pupunta sa air-conditioned room sa 2 palapag. Tumira sa kwarto sa tabi mo. Mere. Pero isa lang ang banyo sa 2 palapag. Kung sa tingin mo ay hindi maginhawa, Salamat, Ginoong Shen. Ililipat ko ang aking bagahe mamaya. Tulong ng langit. Hindi ko inaasahang nakakita ako ng kayamanan. Zumwerte na ako. Walang nakatira sa bahay na ito dati. Siguro ay ilang amo ang naiwan noong inspeksyon. Ang singsing na jade ni Zhao Guangyin ng Song Dynasty. Ang tunay na halaga ay 3 milyon. Ngayon, ako naman ang yayaman. Amo Chen, pakicheck mo nga ito para sa akin. May dilaw na balat ng osmanthus sa ibabaw. Ang jade ay puti at makinis.
Ito ay pribadong koleksyon ni Zhao Guangyin ng Song Dynasty. 1,000,000 piso. Amo Chen, nasuri ko na ito. Ang singsing na ito ay hindi bababa sa 3,000,000 piso. Ang pagtataya ay napakatumpak. Siya ba ay isang eksperto? Isang tawad, 2,000,000 piso. Kung hindi mo bibilhin, ibebenta ko na lang sa iba. Hindi ko sinabing hindi ko bibilhin. Bakit ang bilis ng ugali ng mga kabataan? Sige, 2,000,000 piso deal na. Na-receive na ang 2,000,000 piso sa Alipay. Mukhang gustong-gusto niyang bilhin agad. Dapat tumigil sa 3,000,000. Do, Nahuli sa unang pagkakataon dahil walang karanasan. Ano ang gagawin sa ganito karaming pera? Baka mag-resign na lang at magsugal sa bato para kumita? Ang pagiging walang katumbas ay gaano? Gaano kalungkot? Lin Feng, bakit hindi ka nakasuot ng damit? Amo Shen, nagkataon lang. Nag-shower ka rin. Lin Feng, saan hinahawakan ng kamay mo? Ako! Hindi ako may kasalanan. Kanina ko lang nakita na nahulog ang strap mo. Gusto kitang tulungan. Kunin mo. Ang bait mo naman pala. Amo Shen, bakit ang pula ng mukha mo? Baka dahil din sa tubig? Masyadong madulas. Bastos. Mukhang pwede pang magtrabaho ulit. Lin Feng, natatakot ako sa kulog sa labas. Pwede ba akong sumiksik sa kama mo? Boss Zen, hindi ito tama. Hindi kita papayagang tumanggi. Bakit wala kang reaksyon? Hindi ka ba kayang kumilos? Dati, kasama ko si Yewei. Ngayon, mag-isa na lang ako. Medyo malungkot nga. Nakakadaan pala sa pader ang salamin na ito. Parang may cheat code dito ah. Magandang umaga, Boss Sen. Umaga. Pupunta na ako sa construction site. Lin Feng, pagkatapos mong magtanghalian, pumunta ka sa kwarto ko. See ya. Narinig ko, kahapon sa construction site, nakakuha ka ng bronze tripod. Pwede mo ba itong i-authenticate para sa akin? Boss Senator, kung maa-authenticate ko nga ito, ano ang ibibigay mong premyo sa akin?
Iaalay ko ang aking sarili sa iyo. Ako, hindi ko ibig sabihin yon. Tama ka. Kasintahan mo ay isang kolehiyala, inosente at kaakit-akit ang tipo. Ako, isang balo. Tiyak na hindi mo ako gusto. Iwalay na kami. Nag-iisa na rin ako ngayon. Ginang Shen, sexy at maganda ka. Gugustuhin ka ng kahit sinong lalaki. Ang lambing mo. Oh, naalala ko. Nakuha ko sa bahay ng dating asawa ko ang isang painting. Bala kong gawin itong bayad sa pinsalang dulot ng pangangaliwa niya. Tingnan mo nga ito para sa akin. Oh, gawa ng pintor sa korte ng Ming Dynasty, si Qiu Ying mismo ang gumuhit nito. Ang Song Silun Dao Tu, ang tunay na halaga ay 3 milyon. Ginang Shen, tunay ito. Worth ito ng hindi bababa sa 3 milyon. Lin Feng, huwag mo akong lokohin para lang sumaya ako. Kung tunay o peke, tanungin mo lang sa antique shop para malaman. Tara na. Hintayin mo ako sandali. Magpapalit lang ako ng damit. Ingat. Doon ka sa kabilang side. Hindi ko napansin noon. Gwapo pala itong lalaking ito. At may magandang asal pa. Ginang Shen, yung reward na napag-usapan natin kanina, napag-isipan mo na ba? Kung itong painting na ito ay mabebenta ng mataas na presyo, maging kasintahan mo na lang ako. Gusto mo akong maging kasintahan mo? Mahirap akong ligawan. Determinado akong makuha ka. Saan galing ang kumpiyansa mo? Tara na. Umalis ka! Hoy! Saan galing ang pulubi na to? Isang peking painting. Ibebenta mo sa akin ng 10,000. Panaginip lang yan. Bulag ka ba? Ito ay binili ko sa matandang antique shop sa hilaga ng lungsod ng Mahal. Tiyak na tunay ito. Hoy, Miao-nan, bakit ka nandito? Huwag kang magkalat ng chismis, Boss Chan. Malakas at masigla ako. Sobrang lakas ko. Dito ka pumunta hindi para magbenta ng singsing. Hindi pa nga 10 segundo, nabenta na? Ano, gusto mong bawiin? Sasabihin ko sa'yo. Sa negosyo, walang bawian pagkatapos ng bilihan. Ah, ganun pala. Boss Sen, bakit hindi mo na lang ako payagan? Ako mismo ang magtetest sa'yo. Ang landi mo naman. Kuya Qiang, tingnan mo. Gusto rin nilang matuto sa atin. Magpayaman sa pagbebenta ng antigo. Wala silang swerte. Nangangarap pa rin sila dito. Alis na tayo. Baka dapat sa ibang araw na lang tayo bumalik? Nandito na tayo. Sakto, manood tayo ng palabas. Tara. Boss, tingnan mo ng mabuti. Ito siguradong tunay na gawa ni Master Qiu Ying. Talaga bang galing sa 100 taong lumang tindahan ng antigo ang larawan mo? Oo, inubos ko ang lahat ng aking ipon. 50,000 piso ang ginastos ko dito. Ha? Boss, tingnan mo ang akin. Pagtatalo sa batis ng pino. Ang puno ng pino ay napakaganda ng pagkakadrawing. Ang tatak ng pintor na si Qiu Ying. May ginto pang buhangin. Hindi ito peke. Tama. Kung hindi lang gusto ni Kuya Qiang na arkilahan ako ng mas magandang bahay, hindi niya ibebenta ang larawang ito. Baka naman pwedeng dagdagan mo pa ng konti. Pag-iisipan ko. Sabi ko na, hindi ko ibebenta kung wala sa 10,000. Nako, pareho nang sa kanya ang larawan ko. Baka pa ka rin ang sa akin. Maniwala ka sa akin. Paniguradong panalo ang sayo. Boss Chan, tingnan mo rin ang sa akin. Pagtatalo sa batis ng pino. Pagtatalo sa batis ng pino rin ang sayo? Pareho talaga. Ginoong Chen, peke ang kanyang painting na yan. Peke? Isa lang siyang welder. Saan siya kukuha ng pera para sa antigo? Hoy, Che, huwag kang magkunwari na alam mo. At huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ba pwedeng sabihin na peke? Baka matagal ka nang may sabwata ni Lin Feng, ano? Ew, nakakadiri. Wang Qiang, mahilig ka sa mga second hand, no? Babae, second hand. Antigong painting, peke rin.
Ano? Ulitin mo nga? Hindi lang uulitin. Sigurado pa akong sasabihin, peke ang painting mo. Binata, ano ang masasabi mo? Ang painting ko ay ginamitan ng tinta mula sa usok ng pine. Kapag matagal na, nagkakaroon ng maliliit na partikula. Ang sa iyo, modernong kemikal na tinta. Totoo nga. Mukhang nakakilala ako ng eksperto. Lin Feng, papatayin kita ngayon. Anong ginagawa mo? Akala mo ba wala ako? Ibaba mo yan. Okay lang. Wag. Ito ay... Hindi kaya peke nga talaga? Ha. Anong sabi ko? Ang peke, hindi magiging tunay. Ang tunay, hindi magiging peke. Kitang-kita na peke ang papel na to. Tumahimik ka. Natural lang ang pagtanda ng papel na ito. May layers ang kulay ng tinta. Kahit ang sandalwood sa roller ay luma na. Makinis at maganda ang patina. Tunay na obra maestra ito. Peke ang painting namin. Usapan natin yan. Paano kung palitan ng bahay? Itong matandang Lee. Naglakas loob kang dayain ako. Kuya Qiang. Kuya Qiang. Xiao Lin. Paano ninyo balak ibenta ito? 8 milyon? Maganda ang paningin mo. Malaki rin ang ambisyon mo. Pero, 3 milyon lang ang kaya kong ibigay. Si, Makinig ka sa akin. Hindi kita pababayaan. Pintor ng korte ng Ming Dynasty. Kadalasang ginagamit para sa mga royal drawing. Ang landscape painting ko na ito. Ito ay ipininta ng pintor habang nag-iikot para sa inspirasyon. Bihira sa buong mundo. 5 milyon ang pinakamataas. Kahit na ako rin ay tagahanga ng master. Pero kung hindi tayo magkasundo, wala akong magagawa kundi mawalan ng minamahal. Tio, Lin Feng, ang galing mo naman. tagapamahala Shen. Ngayon, hindi ba? Pumayag na maging girlfriend ko. Siya ay isang hamak na welder. Ngayon, biglang nagbago. Naging milyonaryo na. Hindi ko siya pababayaan na iwan ako. Magpayaman ng mag-isa. Tayo na rin. Amo Chen, Oy, ibenta mo sa akin ang pamaypay na ito. isang dekorasyon lang. Gusto mo? Ibigay ko na sa'yo. Bisitahin mo ang tindahan paminsan-minsan. Sige, Sige, sama. Bakit ka bumili ng sira-sirang pamaypay? ang pamaypay nito. Ito ay pamaypay na ininta ng painting na simula mismo. Mahirap sabihin. Maaaring tumaas ng 50,000 beses. 50,000 beses. Hindi ba't 5 milyon iyon? Ngayong gabi, pumunta ka sa kwarto ko. Magdiwang tayo ng maayos. Isipin kung paano kita gagantimpalaan. Anong nangyari? Si Ye Wei ay balak akong hingan ng kamay. Anong nangyari? Plano ni Ye Wei na pakasalan ako. Plano mo bang pumunta? Tapos na tayo. Boss Sen, Anong gagawin mo? tulungan mo akong magpanggap. Paano kung gawin nating tuluyang mawalan ng pag-asa? Si. Jiang Cheng, Afeng. Mali ako. Afeng. Noong gabing iyon, sinasadyang pinalasing ako ni Wang Chang at pinwersa akong saktan. Biktima rin ako. Totoo. nagpapanggap ka lang. Akala mo madali akong lokohin. Afeng, nakikiusap ako sa'yo. Patawarin mo na ako. Ayaw ko ng dowry. Diretso na tayong magpakasal. Gusto ko sanang mabuhay ng maayos kasama ka. Ye Wei, wag mo akong hawakan. Nandidiri ako at may nobya na ako. Afeng, galit ka lang kaya nagsisinungaling ka, di ba? Sino ang bagong nobya mo?
Ipakilala mo. Shen Jiwei, nobya ko. Ang taong hindi mo kailanman maaabot. Feng, pero balo siya. Nababaliw ka na. Yiwei, kahit nabalo ako, alam ko ang kahihiyan. Hindi tulad ng iba, kumakain mula sa plato, at tumitingin pa sa kawali. Ang lakas ng loob mo. Nahiyain ako sa harap ni Feng. Ikaw na ito. Ye Wei, ang taong walang hiya tulad mo ay hindi karapat-dapat hawakan ang dalisay niyang katawan. Paano niya nalaman na dalisay ako? Dalisay? Ang labis naman ng papuri, di ba? Kung may lakas ka ng loob, gawin niyo sa harap ko. Napatunayan na kayo talagang magkasintahan. Ano? Takot ba? Sige, ngayon ding ipapakita ko sa'yo. Ano? Kung gusto mo, magrenta tayo ng kwarto para makita mo ang live version. Lin Feng. Nawala ako. Magsisisi ka talaga. Tapos na ang eksena. Bitiwan mo na rin ako. Hindi ko inakala na ang hilaw pa pala ng halik mo, Boss Sen. Gusto mo bang mag-practice pa tayo? Bastos kang bata ka. Paano mo nalaman na hindi ako sapat? Kung ito ay ipagbibili sa auction, baka umabot pa ng 80 milyon, no? Boss Sen, nasa kwarto lang tayong dalawa. Bakit ka pumunta sa kwarto ko? Gusto mo bang manood ng glow-in-the-dark na relo? Lin Feng, hindi ka ba talaga naaapektuhan? Ako ay isang taong ikinasal na. Nakita mo naman. Ako rin. Kaka-break lang. Pareho lang tayo, di ba? Lin Feng, hindi pa ako pumapayag sa'yo. Huwag kang mag-asta ng basta-basta. Mukhang mapapakain ako ngayong gabi. Ilang araw pa lang tayong nagkakilala. Ang bilis ng takbo ng pangyayari, di ba? Bilis? Kung ganoon, ipapakita ko sa'yo kung ano ang bilis at ano ang bagal. Kung magagawa mo ang isang maliit na goal, iyon ay magiging kumpiyansa sa ating relasyon. Saka lang ako papayag na ibigay ang sarili ko sa'yo. Sige, pangako ko sa'yo. Salamat sa pangunawa mo. Sa totoo lang, ako ay isang theoretical na scholar. Baka ka lang ma-disappoint. Swak! Ako naman, ang pinakamagaling sa practical. Pwede kitang turuan ng paunti-unti. Ngayong gabi, bayaran mo muna ako ng kaunting tuition. Naku, may multo! Hey naku. Kapag sinuwerte ka, kahit umutot ka, tatama pa sa sakong mo. Nakuha ko yung swerte ni Lin Feng. Sa akin napunta. May treasure talaga sa loob ng kahon. Lumang agarwood. Yaman na ako. Lawang, naglalaro ka ng putik dito? Naalala mo ba, pagkabata mo? Kon may multo sa construction site. Huwag pag-usapan ng mga supernatural na bagay. Hala, natakot ka naman. Magbihis ka at labas tayo para tingnan. Maglakad ka sa likod ko. Baka magkamali sila ng akala. Oo nga, nawala yung midnight snack ko. Kung magkakamali sila ng akala, kawawa naman ako. Anong ginagawa mo dito sa gabi? Hindi ka nagpapahinga? Shenzong, sila Wang ang may gawa nito. Wang, wala akong kinalaman dyan.
Jiang Shan, anong ingay mo? Nakahanap ako ng antique. Jiang Shan, bakit ka sumisigaw? Nakahukay ako ng antigo. Kasuotan ng pagpapakasal ni Prinsesa Wencheng ng Tang Dynasty. Nagkakahalaga ng 30 milyon. Narinig ko, noong unang panahon sa Jiangcheng, may kaugalian ng pagpapakasal sa patay. Hindi ito antigo. Ito ay damit ng isang dalagang namatay na hindi pa nakapag-asawa. Ito ay isang masamang bagay. Ito ay kayamanan. Wang Chang, Zhang Shan, bawal magtrabaho ng pribado sa labas ng oras ng trabaho. Dali, itapon ninyo ang kahong ito. Totoong ginto ang sinulid. Hindi pwedeng itapon. Nginuya mo lang ng ilang beses ang aluminum alloy. Akala mo ginto na? Lin Feng, anong ibig mong sabihin? Kung naiinggit ka, sabihin mo ng diretso. Tusk. Kung tunay na kayamanan ito, bakit gawa sa makabagong makina ang mga butones nito? At itong tela, synthetic fiber. Amoy formaldehyde pa, hindi pa nawawala. Lin Feng, baliw ka. Naiinggit ka lang sakin. Gumagawa-gawa ka ng kwento. Ito ay inilibing para magtaboy ng masasamang espiritu. Sino man ang humawak, masasapian. Kung ito ay isang maruming bagay, sunugin ninyo agad para hindi magdala ng malas sa trabahuhan. Lawang, makinig ka sa akin. Hinukay mo ito. Maaari kang masapian nito. Maghanap ka agad ng albularyo para mapaalis ang sumpa. Aray, Bakit ang mga lamok? Saan-saan tumutuklaw? Lin Feng, bakit may sira ang damit na ito? Gusto mo? Putulin ko ng piraso. Para gawing vest? Sinasabi mo ba yan? Gusto mong ipasa ang malas kay Lin Feng? Aba, nagkataon. Magkapareho pala ang kulay ng dalawang ito. Ay, Ang damit ko, luma na. Bumili ng bagong tela para tapalan. Masyadong halata. Hindi ko mahanap ang bagay na akma. Sakto naman, ang kahong ito, 10,000 ang buong set. Ibebenta ko sa'yo. 10,000 piso? Wala akong pera. Malamig naman ang butas na ito. 2,000 na lang, 1 oras kong hinukay ito. 20 piso. Lin Feng, hindi ito magandang bagay. Kahit libre, hindi mo dapat tanggapin. tama. Bagay na hindi kilala ang pinanggalingan. Kailangan pang gumastos para magpalayas ng masamang espiritu. Ang hirap naman. Hindi pwede. Hindi ko hahayaang mahulog sa akin ang masamang bagay na ito. Ayaw kong magkaroon ng malas. Sige na. Hindi na bibilhin. Hoy, ganito. Magdadagdag ako ng 2,000. Ibigay ko na sa iyo ang kahong ito, para na rin sa mga nakaraan. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Siya, kailangan kong tanggapin ang iyong paumanhin. Ga. Salamat pare, Sa wakas, naitapon ko na ang mainit na patatas. Ipapasa ko sa iyo ang malas. Dahil lang sa 2,000 piso, tinanggap mo ang kahong ito. si Lin Feng ay baguhan pero mahilig maglaro. Sakto, siya ay madaling lokohin na tupa. Hoy, Feng, mayroon akong pamana, napakapambihira. Bukas, dadalhin ko para ipakita sa iyo. Kung magustuhan mo, ibebenta ko sa iyo. Akala mo ba tanga ako? Kuya Feng, narinig ko, umaga ka raw pumunta sa antique shop para maghanap ng bargain. Kung ayaw mong gumastos, pwede naman tayong magpalitan ng gamit. Ang bait mo naman talaga. Bukas, dalhin mo dito yung treasure mo para makita ko. Sige, usapan na yan ha. Lin Feng, dahil ba sa naibenta mo yung lumang painting sa antique shop, nagwawala ka na? Para ka ng baguhan na sugarol ngayon? Paano kung totoong kasuotan nga ito para sa ghost marriage? Paano kung masapian ka? Anong kinakatakot mo? Malakas ang yang energy ko. Kaya ko yan. Ganito na ang sitwasyon. Nagbibiro ka pa rin. Walang hiya-hiya.
Hoy! Baka kinain ka na ng multo? Bakit ang kakaiba mo? Tingnan mo. Itong maskara, parang kumindat kanina. Ah, Natakot ka. Gusto mo, samahan kita matulog, mamayang gabi? Lin Feng, sinadya mo yan. Ang sama mo. Ikaw ang unang lumapit sa kin. Sige na, masama na. Eh kasi ang gwapo mo. Itong pagkatalo ko, aral na lang to. Paano mo nalaman na ako ang talo? Sige. Kumita ka pa ng 2,000. Mukhang pera. Ang itong simento, may hal ng kulong Jason. Tanging ang Chang'an Shangyi Bureau lang ang makakakuha ng materyales mula sa Tibet. Chang'an at Tibet. Ito ang kasuotan sa kasal ni Princess Wencheng. Kaya pala alam mo na. Totoo pala ito. Sinadya mong lokohin si Wang Qiang para sa pera. Ipinasok niya yan sa akin. Simula na. Gusto ko sanang gupitin yung pulang tela para tahiin yung sira kong damit. Pero nung tiningnan ko, nakatsamba ako. Di na kailangan tahiin yung sira kong damit. Sira ang damit mo. Pwede kitang bilhan ng bago. Lin Feng, ikaw talaga ang hari ng pagtsatsamba. Kaya hawakan mo ko ng mahigpit. Baka magkaroon ako ng harem. 3,000 magagandang babae. Hindi mo yan gagawin. Hindi. Ikaw lang ang nasa isip ko. Di pa nga natatapos yung maliit kong target. Sa 2 araw na ito, dapat sanay na sila sa suot kong salamin. Di na ko magpapanggap. May lihim na compartment. May mahalagang dot mula kay Princess Wencheng. Yaman na to! Ang yaman talaga ng dote ng prinsesa. May sorpresa pa pala. ₱1,000 lang ang halaga. Makulay ang jade, makinis at malambot. Maganda ang pagkakaukit. Di naman mukhang peke. Baka sira ang salamin ko? Ordinaryong jade. Walang halaga sa koleksyon. Pampalamuti lang. Baka may iba pang sikreto? Dote ni Princess Wencheng ng Tang Dynasty. Siyam na kalangitang sutla. ₱50 milyong ang halaga. 50 milyon! Aba, itong jade ruyi pala ay dekorasyon lang para maiwasan ang pagnanakaw. Ang tunay na dote ay ito ang Ju Xiao Xinghe Jin. Feng, nandito ka ba? May ipapakita akong kayamanan sa'yo. Anong kayamanan? Bakit ka nagmamadaling ipagbili? Hindi kaya peke ito? Hindi naman. Ito ay pamana ng aming pamilya sa bawat henerasyon. Pamana ng pamilya Liu Bao, Liu Liping. Hoy, paano mo nadala ang ganitong masamang bagay? Sa sarili mong bahay. Mukhang maganda ang kalidad ng kahon na ito. Balak kong ipagbili ito sa ilang araw. Seryoso ka bang balak kumita sa pamamagitan ng sirang kahoy na ito? Halika, ipapakita ko sa iyo ang isang kamanghamanghang bagay. Ang mga ninuno ko noon ay nakapagligtas kay Huo Kubing. Noon ay binigyan ng isang bangang kristal palaging nakalagak sa aming ancestral hall. Hindi ako makakita ng mapapangasawa. Mas mabuting ipagbili na lang mag-ipon para makabili ng asawa. Tingnan mo, tiyak na tunay ito. Ang bagay na ito ay isang tunay na bagay na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Magkano ang balak mong ialok? 100,000. Itinuturing kitang kapatid, kaya ibinebenta ko ito sa iyo sa halagang 100,000.
Kung ayaw mo, ipagbibili ko ito sa antique shop. Bakit mayroon ka pa ring isang pares ng Jade Rouye? Nakatago ito sa ilalim ng damit pangkasal. Siguro ay kasangkapan sa kasal ito. Ang swerte ng batang ito. Nakita pa niya ito, Tingnan ang laki at ganda ng Jade. Kahit paano, aabot ito ng 100,000 piso. Zhang Shan. Kanina mo sinabing magpapalitan tayo ng mga kayamanan. Paano mo gustong magpalitan? Siyempre, mahalagang bagay para sa mahalagang bagay. Kaninang umaga, tiningnan ko ang damit pangkasal na iyon, kahit na ito ay kopya lamang ng kasuotan ni Prinsesa Wencheng. Pero ito ay para sa totoong kasuotan, panlilin lang na gawa sa Jade Rouye. Ganun pala. Narinig ko na ang tungkol sa mga maharlika. Ganito ang paraan nila ng pagtatago ng kayamanan. Tingnan mo. Pagmasdan ang disenyong may mga baging at lotus. Sa unang tingin, ito ay galing sa Tang Dynasty, ang estilong Yu Ximiao. Ang mga eksperto, alam nila ito. Si Lin Feng, may alam din pala na diskubre pa niya ito. Ang bote mong salamin na ito, gusto ko ito. Balak ko sanang pumunta ng palihim sa antique shop. Ipagbibili ng 15,000 piso. Ang Jade Rouye ay ipapalit sa pera. Anong ipagbibili? Diretso na lang tayong magpalitan. Ang Jade Rouye na ito ay mabebenta ng 15,000 piso. Mas mataas pa ng 5,000 piso kaysa sa iyo. Ang glass bottle ko, balak ko ring ipagbili ng 15,000 piso. Kanina, sinabi kong 10,000. Nagtatanong lang ako ng intensyon. Ganun ba? Ang mga lihim ng negosyong ito. Kahit papaano, natuto ako. Palitan na natin. Sa hinaharap, sasamahan kita para yumaman. Halika. Sige, papayag ako. Hoy, Ginoong Shen. Lin Feng, ngayon, ikaw lang ang makakapagligtas sa akin. Si Ginoong Joe ng Kawanihan ng Construction, 12 mahilig sa mga antigo. Pero ang tagal ko nang pumipili. Wala pa rin akong mapili. Tulungan mo naman ako. Bilis. Sige mahal, maghintay ka. Paparating na ako. Oy, Shaolin, dumating ka na. Ay kahit anong pili niya, hindi siya kontento. Sabi niya, hintayin ka raw. Nagtiwala siya sa iyo. Ngayon mo lang nalaman na importante ako. Bakit hindi mo ako agad tinawag? Kakaalam ko lang din ang gusto ni Ginoong Joe. Malaking kliyente ko siya. Tulungan mo ako ng maayos sa pagpili. Ginoong Chen. Patingin naman. Ano-ano ang mga rekomendasyon mo? Oh, may mga porselana mula sa dinastiyang Song. Mga antigong bracelet mula sa dinastiyang Tang. Jade Guanyin mula sa dinastiyang Qing. Iba-iba ang presyo. Ikaw ang bahala. Pumili. Peke lahat ito. Itong matandang sakim. Gusto niyang lokohin si Shen Jiwei. Kumusta? May nahanap ka bang bagay? Ginoong Chen. Ang mga regalong ito ay masyadong pangkaraniwan. Tingnan natin ang iba. Tingnan natin kung ano ang mahahanap mo. Peke ba ang lahat ng ito? Sa ilalim ng ibabaw na tanawin, nakatago ang tunay na painting ni Wang Wei mula sa dinastiyang Tang. Ang Wang Chuantu nagkakahalaga ng 8 milyon. Mga depektibong produkto mula sa dinastiyang Qing. Kahit para sa regalo, nahihiya ako. Kailangan nating pumili ng isang presentable. Ang painting na ito, sira. Parang galing sa basurahan.
Ginoong Chen, itong painting, benta mo na lang sa akin ng 80. Magkano? 18. Dito ka pa nagpapatawa? 3,000. Kaibigan ng presyo na yan. Pambili na yan ng isang set ng ishing teapot. Bakit ka bibili ng basurang papel? Ganda, kahit peke ang painting na ito, ang Willow and Cicada ni Jiang Tingshi. Pero tama ang dating ng espiritu nito. Sobrang valuable para kolektahin. Ginoong Chen, 800 lang ang kaya kong ibigay para dito. Hindi ko ibebenta. Itabi mo na lang sa sulok at hintaying mabulok. Sige. Para na rin sa mabuting samahan. Tang, 500 lang ang pinambili ko nito. Ginoong Shen, ikaw na ang magbayad. Pwede bang iba na lang ang bilhin natin? Paano kita pahihirapan? Hoy, Bakit mo binabasa ng tubig ang painting? Wala na. Nabasag ang painting. Tang, ka talaga. Ang init ng ulo mo. Basura na talaga ito ngayon. Painting sa loob ng painting. Ito pala ang nakatago Wang Chuantu ni Wang Wei. Magkano kaya ang halaga nito? Hindi masyado. Hindi kulang. 8 milyon. I-refund mo. Hindi ko na ito ibebenta. Ginong Chen, sa mundo ng antigo, kapag nailabas na, wala nang bawian. 8 milyon. Paano mo na naman ito nahanap? Nakuha na natin ang regalo para kay Ginoong Joe. Nakuha ko na ang regalo ni Amo Chow. Ang gwapo mo talaga, Lin Feng. Sobrang hinahangaan kita. Ang sakit naman. Nalugi na nga. Nakakain pa ng asukal. Shaolin, ang talas ng mata mo. Pwede bang tingnan mo? Ang bagong kuha kong cloisonne. Baguhan pa lang kasi ako. May proteksyon. Hindi ako sigurado sa authenticity. Salamat talaga sa iyo ngayon. Hindi ko akalain. 800 piso lang. Nakuha mo ang painting na 8 milyon? Salamat lang sa bibig. Okay lang ba yan? Dapat may aksyon. 2 halik. Hindi naman masyado, di ba? Ay naku. Pag uwi na lang sa dorm, Amosen. Walang tao dito. Bilisan mo. GU. Narinig kong sinisiyasat mo ako at magbibigay ka ng antik. Ang layo mo naman. si Amo Chow, halos kalahati ng mga kontratista sa Jiangcheng ay nasa ilalim mo. Sinubukan ko lang magbigay ng gusto mo para maging masaya ka. Gusto mo bang mag-dinner tayo mamaya? Ang room number na nireserba ko sa hotel ay Si Amo Chow, kilala sa industriya, bilang isang playboy. Baka naman siya. Pare-pareho talaga ang mga babae. Amo Chow, pakirespeto naman. May kasintahan na ako ngayon. Lin Feng ang pangalan niya. Pinakikinggan mo ako? Kung hindi ako makikinig ng patago, kailan ako makakarinig na ipinahayag mo na ako ang nobyo mo? Ang sama mo talaga. Amo Shen, mas masama pa ako. Halika, tingnan mo ito. Hindi ko ba kayo naabala? Ang matanda na yan, mas tumpak pa sa alarm clock.
Amo Chen, medyo kawili-wili itong bagay na to. Kalahati totoo, kalahati peke. Anong ibig sabihin ng kalahati totoo, kalahati peke? Ang tatak ay galing sa lumang opisyal na hurno. Ang glase sa itaas ay masyadong bago. Kahit ang mga peke noong panahon ng Republic of China ay mas maingat kaysa dito. Sabi ko, paano mo nakuha ang bote na to? Ang mura. Shaolin, ang galing ng mata mo. Oh, bukas ng hapon may auction sa Jiangcheng. Lahat ay mga kalakal na galing sa ibang bansa. Sa oras na yon, puntahan mo at makakuha ng malaking tawad. Si Amo Chen, paano kung ibenta mo sa akin ang bote na to sa halagang 200? Bakit ka pa gumagastos para bilhin yan? Matutunan ang kasanayan ng kalahati totoo, kalahati peke. Gamitin mo sa susunod para manligaw. Kayong mga kabataan, ang marunong maglaro. Halika, ito ang pulseras. Ituring mo na regalo ko sa inyo. Sana'y marami kayong anak at masaganang buhay. Sakto, hindi ba si Amo Zhou ay humihingi ng regalo? Bagay na bagay ito sa kanya. Anong iniisip mo? Pag-uwi natin sa dorm, aayusin kita. Ang sarap maging bata. Kaya nga mahal, ito. Kailangan mo itong palaging hawakan para magkaroon ng kinang. Habang ginagamit mo, lalong gumaganda, parang. Lin Feng, magsalita ka ng maayos. Yung pangako mo sa tindahan na halik, hindi mo rin naman tinupad. Isang halik na lang muna. Yung isa utang muna. Pusoy dos, kulang ng isa. Sasali ka ba? Sige, sasali ako. Oy, dumating na yung busy na tao. Handa na yung alak para sa'yo. Ngayon, maglaro tayo ng mas nakaka-excite. Magsakla tayo, mas masaya to kaysa Pusoy Dos. Hindi ba Pusoy Dos ang laro? Nakakasawa ang Pusoy Dos. Paulit-ulit lang, maliit lang ang pera. Mabilis ang sakla. Isang round lang, tapos na. Huwag kang mag-alala, 50 piso ang taya, maliit lang. Oo nga, Baguhan din ako. Kaming tatlo, para lang sa libangan. Para lang mapaglibangan ang oras. Hindi pa sigurado kung sino ang maloloko dito. Pwede naman maglaro. Ipaliwanag mo ng maayos ang rules. simple lang. 3 baraha, paghambingin, kung alin ang mas mataas. 50 piso ang taya, doble kung blind ka, pwede kang sumunod sa taya, walang limitasyon sa taas. Blind. Sasabay ako. Kuya Feng, ikaw? Blin, doble. Hoy, marunong ka ba talagang maglaro? Tapos magdoble ka agad nang hindi tumitingin? Nakakakuha ka lang ng pera sa mga natitira? Nagwawala ka na, no? Bakit? Natatakot ka? Kung takot ka, umayaw ka na. Maliit na straight ang hawak ko. Maliit na baraha lang talaga ang hawak nitong hayop na to. Gusto niyang manloko. Anong takot? Wala akong kinakatakutan. Sige, taya. Maliit baraha ko, alis na ako. Tuloy, ang bulag na taya. Hindi kita matatalo. Sasabayan kita hanggang dulo. Ang galing mo, Kuya Feng. Nanalo ka ng 1,000 sa blind bet. Ito. Siguro beginner's luck lang. Tara, isa pang round. Kailangan kong bawiin ang talo ko sa round na to. Blind bet.
Fold na ako. 200. Sasabay ka ba? Gusto mo na namang magsinungaling? No? Lin Feng, sabi mo hindi ka pa raw nakakapaglaro? Niloloko mo ba ako? Ang swerte mo talaga. Nanalo ka naman ng 6 na raan. Para sa akin, ang mga barahang ito. Parang sa mga peke at tunay na antigo sa palengke. Halos pareho lang. Gusto mo pa? Ako na ang taya? Latina. Dapat mag-pack up na tayo mamaya. Sa susunod na lang ulit. Sandali lang. Pinaghihinalaan kong nanloloko ka. Mandaya ka talaga. Palagi kang nananalo. Imposible yan. Wang Qiang. Ikaw ang nag-shuffle ng baraha. Ikaw ang nag-deal. Nakaupo lang ako dito simulat sa pool. Paano ako mandaraya? Kuya Feng, ang swerte mo naman. Kakakabisado ko lang maglaro. Malaki agad ang panalo. Walang daya? Sino ang maniniwala? Sa tingin ko, ang problema ay nasa basag mong salamin na yan. Tanggalin mo at tingnan ko. Ano? Pekta. Ako ang nakapulot ng kahon na yan, tapos siya ang nakakuha ng magandang jade. Kuya Qiang, napansin mo ba? Simula nang magsimulang magsuot si Lin Feng ng salamin na yan, hindi na niya tinanggal. May totoong kakayahan ba yon para makilala ang mga antigo? Hindi ako papayag. Lahat ng magandang bagay, siya ang nakakakuha. Tama. Pagpasok niya mamaya, hilahin natin siyang maglaro ng baraha. Humanap tayo ng pagkakataon para kunin ang salamin niya. Hindi maganda yan. Anong kinakatakot mo? Kung talagang epektibo yon, ang swerte ay mapapasa atin na. Anong gagawin niya? Magrereklamo? Sasabihin niyang ninakaw natin ang salamin? Parang biro lang yon. Ayaw ninyong tanggapin ang pagkatalo. Walang katuturan yan. Umalis kayo! Oy, Kuya Feng, mas mabuting tanggalin mo na lang ang salamin. Kung masira nila ang salamin, malaking kawalan yon. Akin na ang hiyas na to. Hindi ko rin makita. Parang ordinaryong salamin lang ito. Amo, pwede bang subukan ko? Baka may nagmamay-ari nito. Ordinaryong salamin lang talaga ito. Mali ang grado nito. Nahihilo ako sa pagtingin. Buti na lang at matagal nang may nagmamay-ari ang salamin. Tapos na ba ang kalokohan? Ibigay mo sa akin ang salamin. Hindi pa tapos. Sino ang nakakaalam? May iba ka pang daya sa katawan mo? Kung may bayag ka, huwag mong isuot ang salamin. Makipaglaro ka ulit sa akin. Isang beses lang. Ngayon, ikaw na ang maghaluin at magbigay ng baraha. Pwede na ba? Siya. Pero kung ako ang manalo, kayo dalawa, yumuko kayo at humingi ng tawad sa akin. Tapos, lumabas kayo at tumahol ng 3 beses tulad ng aso. Nanalo na naman ito. Malaking kahihiyan ang aabutin natin. Sige, pustahan na. Sino ang takot sa'yo? Hindi ako naniniwala sa swerte. Sige na. Si. Dapat totoo ang sinasabi ninyo. Kahit na medyo rusty na ang aking paraan, pero sapat na ito para sa inyo. Flush. Palit-palit ang swerte. Ikaw, talo ka na sa round na ito. Pansimula, 100. Sasabay din ako. Kung matalo ka sa round na ito, tatakbo kang hubad ng 3 ikot sa construction site.
Taya, dagdagan ng 100. Gusto mo akong lokohin? Walang chance. Taya. Dagdagan kita ng 100. Taya ako? Hahaha. All in. Tinatakot mo ako? Taya. Triple ang hawak ko. Hahaha. Ngayon din, hubarin mo ang damit mo. Lumabas ka at maghubad. Bagong palit ko lang ng cellphone. Mas malinaw ang kuha. Hahaha. Dilat mo ang mata mo. Tingnan mong mabuti. Ang 2, 3, 5 ay kalat. Nabobo ka na ba sa pagkalugi? Ang 2, 3, 5, tinalo ang triple. Kaya, sa akin ang pera. Ngayon, mag-sorry ka, tapos lumabas ka at tumahol ng aso. Dapat marinig kahit 2 kalye ang layo. Yung maririnig kahit saan. Pagkatapos mong tumahol, tapos na ito. Hoy, Feng. 2 lata lang ng beer ang nainom namin. Sumobra ka na. Nanalo ka na ng maraming pera. Pwede bang kalimutan na lang? Tanggapin ang pagkatalo. Hintayin kong marinig. Pwede ring tawagin mo akong lolo. Sige, tatawagin kita. Hintayin mo, bata. Av. Gutom ka ba? Sumigaw ka ng malakas. Marinig kahit 2 kalye. Av. Ginoong Shen, ipapakita ko sa iyo ang isang nakakatuwang bagay. Tingnan muna natin kung ano ang ginagawa niya. Ito ang yoga. Ginoong Shen, ayos ka lang ba? Gusto mo bang tumawag ako ng 120? Bakit ka nasa pintuan ko? Paano mo nalaman na nasaktan ako? Dumadaan lang ako. Narinig ko na ikaw ay. Sa kwarto ay may malambing na tunog. Hindi ito pagkakasakit. Baka may ginagawang masama? Naipit ang aking baywang. Saan ka nasaktan? Hayaan mo akong tingnan kung saan ka Kanina lang ako, habang nag-eehersisyo ng yoga. Natakot ako sa tahol ng aso sa labas ng pinto, kaya naipit ang baywang ko. Ang aso ay talagang masama. Ang pagkakapilay ay maaaring maliit o malaki. Hintay ka, mayroon akong espesyal na gamot na alak. Ginoong Shen, humiga ka ng maayos. Ito ang gamot na alak. Kailangan itong masahe para maging epektibo. Baywang lang ang dapat masahe. Kaya gusto kong tingnang mabuti muna. Lin Feng, dahan-dahan ka. Comfortable ba? Hoy, Lin Feng, saan ka humahawak? Huwag mo nang ipahid. Lumabas ka na. Aray! Hindi lang para sa pilay ang linimenteng ito. May iba pa itong benepisyo. Lalo na, nakakatulong ito sa paglaki ng ilang parte ng katawan. Yung pangako mo sa akin, kung hindi mo magagawa, huwag kang mag-ambisyon sa mga ganyang bagay. 1 bilyon lang? Sa auction bukas, dodoblehin ko yan para sa'yo. Tingnan mo yung kayabangan mo, ang lakas ng loob. Anong sinasabi-sabi mo? Tumawa ka pa, hahalikan kita. Ako? Sinadya mo. Aksidente. Nasinadya. Gusto mo? Lumabas ka ngayon din, agad-agad. Ha? Ginoong Shen, ang ganda-ganda ng damit ko, nadumihan mo? Itabi mo sa mesa, labhan ko bukas.
Salamat, nobya. Ang galing ng serbisyo. Ang kulit-kulit mo talaga. Hindi ko inakalang kahit si Shen Jiyue na suplado ay nahulog din. Yung auction na sinabi niya kanina. Wei, gusto mo bang makita si Lin Feng na malaglag ng malaki? Bukas, sumama ka sa akin. Lin Feng, yung mga bagong at lumang sama ng loob natin, babayaran mo ng buo at may tubo. Mga bisita, may espesyal kaming red packet giveaway para sa inyo. 2 pagkakataon para sa bawat bisita. May pera sa loob ng red packet. Hanggang 1,000,000 piso ang pinakamataas. Subukan mo. Baka swertehin ka. Swerte mo, ikaw na ang pumili para sa akin. Ginoong Shen, buksan mo na ito. Binabati kita, Binibini. Magandang simula, 3,000 piso. Maliit lang yan. Buksan mo pa ang isa. Lin Feng, nanalo ako ng 50,000 piso. Wow! Ang swerte talaga ng Binibini. Congratulations. Sabi ko na, kung sumama ka sa akin, hindi ka mawawalan ng swerte. Ang gwapo naming bisita, hindi kaya apo ni Sun Wukong kaya may mata ng apoy at ginto rin. Mas bagay sa kanya ang mapanirang unggoy. Lin Feng, ginagamit mo na naman ang talino mo para aliwin ang byuda. Kailangan mo talagang may tunay na kakayahan. Kunin mo yung pinakamalaki, yung 1,000,000, at ipakita mo sa lahat. Isa lang siyang welder sa construction site, nagtiis at nagsumikap. Hindi alam kung anong natutunan, mga dayaan at panlilinlang lang. Anong kakayahan meron siya? Isa lang palang welder na swerte-swerte lang. Kung tunay nga ang kakayahan mo, ipakita mo. O baka puro salita lang? At panloloko ng babae? Boss Shen, hiramin ko ang swerte mo. Boss Shen, ikaw ang nagdala ng magandang kapalaran. Ipakita mo sa mga taong mapangmata na ito. Ikaw na. Naubos na ang swerte ko kanina. Paano kung hindi? Huwag kang mag-alala. Kapag sinabi kong ito talaga. Buksan mo na. ₱1,000,000. Naku po, binabati kita sa pagkapanalo ng pinakamalaking premyo ngayong araw. 1,000,000 pisong cash voucher. Kayong dalawa ay talagang napakaswerte. Paano nangyari yon? Ikaw ba ang nagbayad sa host? At nagtutulungan kayo para magpanggap? Akala mo ba tanga kami? May problema ang red envelope na ito. Halika, ako na. Lalantad ko ang katiwalian dito. Pakiusap, bantayan mo ang iyong pananalita. Kami ay ganap na patas at makatarungan. Sige, kunin mo at tingnan mo. Kung ayaw mong maniwala, ikaw na ang subukan. Huwag kang manginig, Wang Qiang. Bakit ganyan ang pinipili mo? Hindi maganda ang panlasa mo. Tinutukso niya ako. Walang halaga ang red envelope na napili ko. Hala, hindi kaya talagang mananalo siya? Malaki ba yung red envelope? Lin Feng, anong kinakabahan mo? Ito na to. Siguradong maganda to. Tara, tingnan ninyo. Paano ko siya ibubunyag? Ang daya ng batang to. Wow, Salamat sa participation prize. Naalala ko, 1% lang ang tsansa, di ba? isa lang yan sa buong lugar.
Niloloko mo ako? Sinadya mo yung ekspresyon mo kanina, aray. Wang Jiang, ikaw ang pumili ng red envelope. Ikaw ang nag-abot ng kamay mo. Simulat sa pool, ikaw lang ang may gawa nito. Naghanap ka lang ng kahihiyan. Kasalanan ko ba? Kyang, huminahon ka, Kyang. Maraming tao ang nakatingin. Huwag kang masyadong magyabang. Sa auction house na lang tayo magkita. Titingnan ko nga. Ang kaunting pera mo sa bulsa, sapat ba yan para magpakitang gilas hanggang dulo? Wow! Nakakita pa ako ng personal ng koleksyon ni Empress Dowager Cixi. Isang pitsel na jade na may inukit at hiyas. Sulit. Mga ginang at ginoo, ang susunod na item sa subasta ay may sira ang tukador. Panimulang presyo, 5 milyon. Kahit na may aura ni Empress Dowager Cixi, 5 milyon para sa isang depektibong bagay, ay lugi pa rin. Ang kaunting bitak na yon, Gagamit lang ako ng puti ng itlog ay maayos na. Bibilhin ko, tapos ibebenta. Siguradong kikita. May tunay na kayamanan sa loob, isang magandang kahon ng mga kayamanan at isang susi na gawa sa Mother of Pearl, kasamang koleksyon. Nagkakahalaga ng 200 milyon. Ang laking pagkakataon na to. pero yung koleksyon ko, hindi pa naibebenta. Boss Sen, pahiram naman ng pera. Gusto kong makuha ang pidsel na to. 5 milyon? Bibili ka lang ng may sira? Hindi ka naniniwala sa akin? Sa totoo lang, may alam ako tungkol sa metaphisika. Ngayon, swerte ako. Sa tingin ko, ang bagay na to ay may lihim sa loob. Marunong ka pa pala ng metapisika? Pero hindi ba ito medyo mapanganib? Talagang hindi ka naniniwala sa akin? Sa totoo lang, nakikita ko rin ang puting lace na bra mo at ang pulang rosa sa ilalim. Ang bulaklak ay may gintong alikabok, handa ng mamukadkad. Nakikita mo rin to? Ibigay mo sa akin ang bidding paddle. Hindi ko pababayaan ang nobya ko. May nagtataas ba sa 5 milyon? 5 milyon, unang tawad. 5 milyon at 500,000. 6 na milyon. Linfeng, ngayon ako. Lalabanan kita hanggang dulo. Kuya Kyang, saan galing ang ganyang kalaking pera mo? Nababaliw ka na sa paghihiganti kay Lin Feng. Tumahimik ka. Ipinagbili ko ang bahay at lupa sa amin. Ngayon, talagang dudurugin ko siya para maibsan ang galit ko. 8 milyon. Wang Qiang, kung may tapang ka, ituloy mo. Ang pitsel na ito ngayon, ako ang makukuha nito. Isang sira at depektosong bagay. Tangang lang ang gagastos ng 8 milyon. Ang tanga-tanga mo naman. Iyon na. 8 milyon sold. Binabati kita, Ginoo. Walong milyon para sa sira pitsel ni Empress Dowager Cixi. Nababaliw na yata. Mukhang yung 1 milyon na red envelope kanina, ang nagpaloko sa kanya. Baguhan talaga, ang baguhan. Ang pagkakamali na ito, talagang mahuhulog ka. May lihim na kahon sa loob, pero wala ang susi na gawa sa Mother of Pearl. Baka nasa susunod na item. Lin Feng, ano ang gagawin mo? Basagin mo. 8 milyon para sa ingay lang. Ang ibang tao, gumagamit ng pera ng babae para magyabang. Ngayon, nagagalit ka na. Lin Feng, huwag! Akala mo talaga ikaw ang hari ng mga bargain. Ang dating mahal na tapayan na nagkakahalaga ng 5 million. Ngayon, wala na itong halaga. Haha. Lin Feng,
Parang nagkakalat ka na ngayon? Mag-ingat! Ano ang nasa loob? Radiation ng mga low-quality materials. Naalala ko, hindi mataas ang edukasyon mo. Ang susunod na item ay galing sa overseas. Hindi alam ang eksaktong pinagmulan. Ang material nito ay ordinaryong mother of pearl. Pero ginawa ito sa tradisyonal na craft. Pwedeng gamitin bilang small desk ornament. Starting bid, 20,000. Para sa mga bagay na ganito na hindi kilala ang pinagmulan. Mga small items na ordinaryo lang ang quality. Mas okay pa kung bigyan mo ako ng 20,000. Ikaw talaga ang hinihintay ko. Arshwan, Nagtaas ka ng 10 beses. Binili mo ito? para kumita ng 1,000 times pabalik. Totoo ba ang sinasabi mo? Lin Feng, bumili ng isang ito kanina para sa 8 million. Ngayon, gumastos ng 200,000 para bumili ng isang ito. Magpa-check up ka na sa psychiatrist. Grabe ang sakit mo. Nagpapanggap na mayaman. Parang gusto mong ubos lahat ang pera ng kabit mo? Gastos lahat? Ang mga bata ngayon sobrang impulsive. Hindi marunong tumingin ng value. Gumastos ng 200,000 para sa small, basag na susi. Parang pangarap lang ng yaman, hindi pagising. May blessing ang mga tanga. Pero ang mga tanga talaga, wala. Chohunal, 0, sold. Dalawang small goals, madaling natapos. Mula nung umpisa hanggang ngayon, wala ka namang ginawa kundi mang-away. Wala ka ni isang bagay na nabili, di ba? Ano ba? Nagpapanggap kang eksperto? Daldal ka lang ng daldal. Ang susunod na kayamanan, siguradong akin na yan. Dilatan mo ang iyong mga mata at tingnang mabuti. Sandali. Ang susi at itong kahon ng alahas, magkasama ito. Ito yung maliit na kahon ng alahas, na laging daladala ni Empress Dowager Cixi noong huling bahagi ng kanyang buhay. Naku, narito pala ito. Sa loob ng pitsel na ito. Iyon ba yung maalamat na yari sa meteorite at pilak mula sa karagatan na kahon ng alahas na napakahusay ng pagkakagawa ng mekanismo? Bilisan mo, buksan mo, para makita rin namin. Isang kalawang na baka lang yan. Ano bang magandang laman yan? Baka naman luma ng tutuli ng matandang si Sixi. Napanood ko sa isang short video May bumili ng mamahaling antigo. na kayamanan pagbukas. Tuyong dumi ng kabayo pala ang laman. Ha ha ha. President Shen? Gusto mo bang tingnan ngayon? Tingnan na natin ngayon. Gusto ko ring makita. Sige, sunod sa'yo. Naku po, magkano kaya ang halaga nito? Jade na mainit hairpin ng 7 hiyas. At ang maalamat na perlas ng luha ng karagatan. Ang set na ito, maselang kahon ng mga kayamanan. At ang mga laman nito, ang halaga ay tinatayang mahigit 200 milyon. Talagang nakahanap siya ng kayamanan. 200 milyon. Ang napakalaking kayamanang ito, dapat ay akin ito. Kung hindi kami naghiwalay, hindi ba ako magiging ang asawa ng isang bilyonaryo? Binata, ako ay mag-aalok ng 200 at 50 milyon sa cash. Ipagbili mo ito sa akin. Hindi pagbibili. Ako si Wang Qiang. Kailangang makahanap ng mas malaking bargain kaysa sa iyo. Kailangang yapakan ka ng husto. Ipagpatuloy ang auction. Ang susunod na item ay napaka-espesyal. Ayon sa nagbenta, ito ay nakuha ng hindi sinasadya. Noong ikinasal si Prinsesa Wencheng ng Tang Dynasty para sa kapayapaan, ang damit pangkasal na may burdang ginto na kanyang isinuot, panimulang tawad, ay 30 milyon. Hindi ito ang akin na hukay sa construction site.
ang bagay na iyon. Ang koleksyon ni Qiang ay iyo. Si Chiang mo, 2,000 na, ipinagbili kay Lin Feng ng palugi. Nagsisi. Kung gayon, tatawad ako ngayon at ipagbibili ito sa iyo. Gayon pa man, gusto mo ang second hand. Lin Feng, Lalabanan kita. Tahimik. Tatawag ako ng seguridad kung magulo pa kayo. Ipagpapatuloy ang subasta. 35 milyon. Ang karangalan ng dinastiyang Tubo, nararapat ibigay sa aking kaibigan mula Arabia. 43 milyon. Ito'y epikong saksi sa pagsasanib ng mga lahi. Nararapat ay lagak sa pambansang museo. Kanina, sino yung nanapak sa mesa at nagsabi? Ang susunod na item ay tiyak na kanyang bibilhin. Ano? Sumusuko ka na agad? Kuya Qiang, huwag kang padalos-dalos. Ang tunay na lalaki ay marunong umurong at umabante. Hindi natin kayang bayaran yan. Ang palabas ni Wang Qiang. Maganda, di ba? 50 milyon. Sino ang maglalakas loob na tumapat sa akin? Sasamahan ka namin hanggang dulo. 50 milyon. May iba pa ba? Nabenta. Binabati kita, Ginoo. Ang lupa ko. Ang bahay ko. Nawala na lahat ng aking pag-aari. Ang susunod na item. Panahon ng Tang. Orihinal na gawa ni Wu Daozi. Pamaypay na Heavenly King sending his son. Panimulang tawad. 50,000. Tatanggapin ko ng 200,000. 1 milyon. Ang disenyo ng pamaypay ay napakaganda. Sakto sa bagong kong kipaw. Lin Feng, ang galing mo! Pamaypay na binili mo sa halagang 100 piso, na ibenta mo ng 1 milyon. Ikaw ba ay muling pagkakatawang tao ng Diyos, ng kayamanan? Ngayon ka palang umibig sa akin. Huli na. Bakit? Mayaman ka na ngayon? Gusto mo nang magkaroon ng maraming babae sa harem mo? Ang cute mo nang nagpanik ka kanina. Gusto kong halikan ka. Mahilig akong humalik. Ang babae sa tabi ni Lin Feng. Ako dapat ang nasa tabi niya. Ang pinakamahalagang item sa auction na ito, isang natatanging kayamanan, sutla ng dinastiyang Tang, ang 9 Heaven Star River Brocade. Ayon sa alamat, gawa ito sa sutlang pangkalangitan. Hinaluan ng gintong piraso at pilak na sinulid, kumikinang sa dilim ng gabi, para bang yakapin ang ilog ng mga bituin. Panimulang tawad, 50 milyon. 60 milyon. Ito ang pinapangarap ko sa mga panaginip ko. Ang piraso ng kalangitan ng mga bituin. 80 milyon. Kayamanan ng bansa, ito ay tunay na kayamanan ng bansa. 100 milyon. Walang sino man ang dapat makipagkumpetensya sa akin. Gusto kong dalhin ang pangarap ko pabalik. 100 milyon, isang beses. 100 milyon, 2 beses. Nabenta. Binabati kita, Ginoo. Nakuha mo ang 9 Heaven Star River Brocade. Ngayon, ang halaga ko ay lumampas na sa 300 milyon. Hindi ba dapat mag-unlock tayo ng espesyal na pribilehiyo ng isang nobyo? Walang kuwenta. Pribilehiyo, depende sa pagganap mo. Wang Qiang, muntik ko nang makalimutang sabihin sa iyo. Kanina, nabenta ng 100 milyon. 9 Heaven Star River Brocade. Galing din sa ipinilit mo sa akin. Nahulog mula sa kahon na iyon. Ano ang sinabi mo? Kuya Qiang, hindi ka ba namatay sa galit? Kuya Qiang? Lin Xiaoyu. Sa auction na ito, nakakagulat ang auction na ito para sa akin. Ito ang aking calling card. Ako si Ji Jin.
Sa border ng Dianan, may maliit akong negosyo sa Jade. Bukas, gusto mo bang pumunta sa akin para maghukay ng mas nakaka-excite na Jade? Lin Feng, ang paghuhukay ng jade ay may panganib. Isang hiwa, langit. Isang hiwa, impyerno. Ay, sa matalas mong mga mata, baka maabot mo pa ang langit. Ang unang Jijin ng Jiangcheng ang nagyaya sa akin para yumaman. Biro lang to. Siguradong pupunta ako. Miss Shen, samahan mo ako. Kapag kasama kita, hindi ako mapupunta sa impyerno. Lin Feng, maraming tao ngayong gabi ang naiinggit at nagseselo sa iyo. Lalo na ang ex-girlfriend mo, namumula ang mukha niya sa galit. Iyon ay dahil sa swerte mo, Miss Shen. Ikaw ang aking lucky charm. Ang aking munting swerte. Sa hinaharap, basta't kasama kita, magiging ganito ako kahusay palagi. Ibig mong sabihin, nanliligaw ka sa akin? Kung ganoon ang pagkakaintindi mo, pwede rin namang ganoon ang ibig sabihin. Mukhang ngayong gabi, lubusan ko nang masasakop si Shen Ji Yue. Maneki Neko. Ngayong gabi, pwede na bang subukan natin? Ang sama mo! Hindi pa ba sapat ang tiningnan mo noon? Hindi pa sapat. Ngayong gabi, gusto kong doblehin ang pagsubok. Dito tayo sa dorm. Huwag kang mag-asta ng basta-basta, ha? Amo Shen, ikaw ang unang nanukso sa akin. Pero, paano kung may makarinig sa baba? Hindi ba't mas nakakabighani ito kaysa sa pagsusugal sa bato? Sandali, gusto ko munang tingnan ang kwarto mo. Naguhubad na ako. Ngayon pa talaga? Nasaan? Saan mo itinago? Shenzong, anong hinahanap mo? Baka naghahanap siya ng ibang kayamanan? Ang kamera. Kung hindi, paano mo nakita ang estilo ng underwear ko? Patungkol sa tattoo? Anong hirap doon? Kaya ko pang ipagpatuloy. Gusto mo bang makinig? Magpakatotoo ka. Mayroon ka bang x-ray vision? Kung meron, ano naman? Kung wala, ano naman? Kapag nasa labas ka, kailangan mong mag-ingat. Paano kung maibubunyag ang hindi ka panipaniwalang kapangyarihan? Ibubunyag ko ang lahat. Kung totoo ngang mayroon kang x-ray vision, edi wala na akong sikretong natitira. Ang pagkakilala ko sa'yo, hindi ba sa puso ko nakita? Ay naku. Pinaghihinalaan kong mayroon kang pangitain. Mahal kita, ikaw na gwapo at medyo bastos. Iyon lang. Hayaan mong makita ko kung gaano mo ako kamahal. Ginong Shen, hindi bagay sa'yo ang sira-sirang kubong ito. Palitan ko ng mansyon. Mansion. Grabe naman. Nasa kanluran ako ng lungsod. Mayroon pa akong bahay na 200 square meters. Baka gusto mong tumira muna sa akin. Kulang ang 200 metro. Ang totoo, gusto ko lang palitan ng mas malaking kama. Para mas mapatunayan mo ng lubos.
Isa kang malaking bastos. Gusto mo naman ng malaki, di ba? Lin Feng, paano mo nagawang gumastos ng 68 milyon para bumili ng mansion at ibigay sa akin? Magkano daw? 68 milyon. Ano ba yan? Mamaya, kukuha ako para sa'yo ng isang Maybach. Lin Feng, noong tayo pa, isang tasa ng milk tea lang, pinagsasaluhan pa natin. Ngayon, binibigyan mo itong balo ng 60 milyon? Karapat-dapat ba siya? May amoy dito. Parang may tumagas na imburnal. Umalis na tayo. Feng, alam kong nagkamali ako. Bulag ako noon. Ano ba yung balo na yon kumpara sa akin? Ako ang pinakamarunong kung paano ka mapapasaya, di ba? Feng, magbalikan na tayo. Ano mang gusto mo, gagawin ko. What? Wala ka bang hiya? Huwag mo akong gugulatin sa marumi mong mga paraan. Nandidiri ako. Bakit ako ang mag-aalaga kay Wang Qiang na duwag na kinain ng takot? Ayon kay Wang Qiang, ang Dianan Jewelry Store ay madalas magkaroon ng gambling sa mga batong hiyas. Lin Feng, pwede kang yumaman ng isang gabi o pwede ka ring maging dukha ng isang gabi. Hindi ko palalampasin ang inyong dalawang magkaibigan. Naiinis ka pa ba dahil sa pagkikita kay Ye Wei? Nasira ang aking pusang pang-akit ng swerte. Sino ang magdadala ng kayamanan sa akin? Sino ang naiinis? Natatakot lang ako na maadik ka sa pagtaya sa mga bato. Huwag kang mag-alala. Alam ng iyong lalaki ang ginagawa niya. Tara, dalhin kita para makakita ng iba't ibang bagay. Ngayon ay iba na sa dati. Ngayon, pagpasok ko sa tindahang ito, parang umuwila at tumingin sa aking sariling bakuran. Komportable. Bakit puro mga panloloko ito? Ang mga nakadisplay ngayon ay mga bagay na siguradong malulugi. So, may nakita ka bang nagustuhan? Tulungan kita. Mukhang magaganda, to. Pero parang hindi magaganda ang klase. Hindi kaya pang akit lang to sa mga baguhan? Tira-tira lang talaga ang batch na to. Pero maraming natatagpuan pa rin dito sa industriyang to. Maaasahan ang mata mo pare. Pwedeng-pwede kang kumita. Pinagpilian na to ng iba. Saan ka pa aasa ng malaking swerte? Huy, tingnan mo. Yung bato, parang tinapay na hindi nahurnong mabuti. Ang cute. Itsura pala ang tinitignan ng babaeng ito sa pagpili ng bato. Yan? Kahit sa kalsada, yan itapon. Walang kukuha. Kukunin ko to. Putulin na ngayon. Ang presyo ng batong ito ay 150,000. Dekalidad na jade. Sakop nito ang 2/3 ng espasyo. Tiyak nakikita tayo dito. Ang balat nito ay masikip at maitim. Halatang halata, ito ay material na nabigo ng putulin dati. Malamang walang laman na jade. Nagbibiro lang ako. Hindi naman kailangang seryosohin. Manood na lang tayo para masaya. Kung gusto mong subukan, bumili na lang tayo ng maliit na bato na ilang libo lang, para lang may malaro tayo. Naniniwala ako sa mata mo. Tiyak kong gagastusin ang 150,000 na ito.
Kung gusto mong tumaya, ito ang piliin mo. Lumang material mula sa Mosiko. Ang tsansa na manalo ay mahigit 70%. Kahit papaano, nag-aral din ako ng husto tungkol dito mga video at libro tungkol sa pagtaya sa bato. Kaunting kaalaman lang. Sa tingin ko, mukhang delikado. Pero itong sa akin, kahit pangit ang balat, pero buo at makapal. Itong sa iyo. Kung may lumabas mang mababang klase swerte na iyon. Ganyang kakatiyakan. Eh di, magtayaan tayo. Ano ang tayaan? Tayaan natin ito. Kapag natalo ito, hindi ako kukuha ng kahit piso. Libreng ipapakita ko ang isa sa mga koleksyon ko, kahit anong laki. Kapag natalo ka, pumili ka ng kahit ano sa mga koleksyon ko, kahit alin. Una, buksan natin ito. Para makita ni Ginoong Lin. Hindi pa naman nabubuksan ng bato. Ang tindi na ng pustahan. Imposible. Hiwaan mo ulit. Nabigo na ang paghiwa. Nawala ang 1,000,000. Ay, malas lang. Pasensya na. Nahiya ako sa inyo. Makinig ka sa payo ko. Hindi pa huli ang umatras. Binili ni Lin Feng ang walang kwentang batong iyon sa halagang 150,000. Ang laki ng lugi niyan. Huwag na nating hiwain. Kuya Lin, binibining Shen, abang-abang ako. Para makita kitang magtagumpay ulit sa sugal ng bato. Naglalaro lang ako. Tingnan natin kung swerte ako ngayon. Kuya, ito. Magaling siya sa antigo. Pero sa sugal ng bato, baguhan siya. Tingnan mo ang basag na batong pinili niya. Parang Lin, kung ito ang pipiliin mo, kailangan handa ka sa isip, sa pakiramdam. Sure we win. Isipin mo na lang na bayad sa aral. Eh di putulin natin sa gitna. Dito sa akin. Malaking hiwa. Walang nagpuputol sa gitna. Sumusuko ka na lang ba? Hoy pare, sinabihan na kita noon. Ang mahal naman ng binayad mo sa aral? Sayang naman ang 150,000. Ah, hindi ah. Kita ko sa x-ray. Teka, huwag kayong gumalaw. Tingnan nyo. Dito, tingnan. Bakit nagiging berde ang gilid ng batong ito? Huwag kang kumilos. Dahan-dahan sa gilid ng berdeng bahagi. Dahan-dahang punasan. Ang ganda at kahanga-hanga. Kumikinang ito parang esmeralda. Malinaw at maliwanag na berdeng jade. Magandang kalidad, matandang uri, pinong kayarian. Sobrang perpekto. Ito ay kayang makapaglabas ng 6 na bracelets na mataas na kalidad na berdeng jade. Ako'y mag-aalok ng 500,000. Lin, ibenta mo na yan sa akin. Hindi ibebenta. Ipagpatuloy ang pagkuha ng buong piraso. Gusto kong makita ang buong anyo nito. Malinaw at maliwanag na berdeng jade. Kahit papaano, 2 milyon ang pinakamababa. Tol, aalok ako ng 3 milyon at 500,000. Maging magkaibigan tayo. Ang ganda ng kulay at kalidad. Sa laki nito, 5 milyon. Max de transfer na ako agad. Ang bilis ninyo. 5 milyon. Deal na. Lin Feng, ang swerte mo naman. 150,000. Naging 5 milyon agad. Mas mabilis pa ito kaysa magnakaw sa bangko. Malinaw na matalas ang mata ni President Chen, kaya pala ako ang napili mo sa unang tingin.
Palagay ko, si President Shen ay may nakakatuklas ng mga natatagong talento. Ay nako, sino ba ang nagtuklas? Ikaw naman talaga. Etong batang to, baka naman hindi siya baguhan talaga. Nagpapanggap lang siyang mahina, eksperto sa pagpili ng bato. Batang lalaki, ang galing mo naman sa murang edad. Ngayon, punong-puno ang bulsa mo. Siguro, hindi ka nasusugal ulit, no? Medyo napansin ako ng husto ngayon. Kung magpapatuloy pa ako, baka magkagulo. Ako, marunong tumigil sa tamang oras. Hindi na ako sasugal ngayon. Amo Jean, sa ibang araw na lang kami babalik. See ya. Alis na tayo. Kanina, kinabahan talaga ako. Yung kulay abo sa loob, akala ko wala na yung 150,000. Hindi ko inasahang 5 million pala. Kung gusto mo lang yakapin ako, sabihin mo diretso. Pero wag mo namang ibabagsak yung lucky cat ko. Hindi ko sinasadya. Ang dami-daming bato dito sa paligid. Primera klaseng bloodstone. Ang rarity at halaga nito ay maaaring umabot ng 10 milyon ang napakalaking kayamanan. Hindi mapipigilan. Miss Shen, ayos ka lang ba? Eto yung harap ng tindahan ni Lao Jin. Marami lang kalat. Ayos lang ako. Itong sira-sirang bato. Ipantatapal sa hardin namin sa likod. Tingnan natin kung paano ito magyayabang. Bumili ng batong panghadlang para gawing patungan. Ang galing ng galaw na ito. Brod, gusto mong bilhin ang batong ito para gawing patungan? Magkano ang batong ito? Lin, Brod, hindi ka nagbibiro, di ba? Wag na. Ayos lang talaga ako. Bakit pagagastos ng pera dyan? Ang galing mong magbiro, pare. Itong basag na batong ito, 8 taon na ang nakalipas. Nang pumunta ako sa Myanmar para tumaya sa isang batch ng mga raw na bato sa public auction. Isang libreng dagdag lang ito mula sa may-ari. Sa mahabang panahon, kahit ang aso ayaw na hawakan ito. Anong klaseng magandang bagay kaya ito? Kung itong batong ito ang nakasagasa sa kasintahan ko, ibig sabihin may koneksyon ito sa akin. Kung iiwan mo lang dito, mas mabuting ibenta mo na lang sa akin kaysa makasakit ng iba. Para kumita ka ng kaunting panggastos. Parehong panalo. Napakaswerte ng kasintahan mo, Lin. Naiiyak na ako sa pagmamahal mo. Kung gusto mo, ibibigay ko na lang sa iyo. Hindi pwede. Negosyo ay negosyo. Hindi kailangan ng libre. Kailangan talagang magbayad. Sige, bigyan mo na lang ako ng 200 piso. Pampalubag loob na lang. Salamat, Ginoong Gin. Pare, nabuwang ka na ba sa paghahanap ng mura? Akala mo talaga. May jade sa loob ng batong yan? Bilhin ko na lang ang kapayapaan ng isip sa 200 piso para na ring aral. Sulit. Ginoong Gin, itong makina sa pagputol mo, pahiram naman. Cutting machine? Lin Feng. Ha, gusto mong i-cut tong bato? Oo, ayon sa kasabihan, kahit baluktot ang puno, may tuwid na sanga. Itong batong to, baka maganda ang laman nito. Ginonggin, hayaan mo na si Lin Feng. Amin naman tong binili na bato. Kami ang bahala sa resulta, manalo o matalo. Talagang karapat-dapat kang maging babae ko. Matalino ka. Hoy, tama si Sashen. Pero natatakot lang ako sa napakaganda at mamahaling tindahan ninyo. Kung hihiwain ko itong basurang bato, baka ako pagtawanan. Nakakahiya talaga. Mas mabuti pang dalhin ko na lang ito sa bahay at ipantambak na lang sa pond. Sinong may lakas ng loob na tumawa? Kaibigan Lin, himayin mo lang. Gusto kong malaman kung ano ang kayang ibigay ng isang mahirap na pamilya. Tama. Himayin mo at tingnan natin. Naghihintay ako kung paano babalik sa dati ang binatang ito. Nakakagawa lang ng himala sa pamamagitan ng isang basurang bato. Dapat pag-isipan mabuti ni Sir Shen kung sakaling may mahiwagang makuha, ano ang premyo para sa akin.
Kaibigan Lin, paano mo hihiwain? Gigitlingin ba ng buo o dahan-dahang kakayurin? Dito sa bitak na ito, manipis na hiwain natin at tingnan. Hindi ito jade. Ito ay mas bihira at mas mahal pa kaysa sa pinakamataas na klase ng Imperial Green Jade. Bloodstone. Pinakamataas na klase ng Phoenix Blood. Paano ito nangyari? Sobrang laki ng panalo ko. Ang ganda ng kulay. Ang kinang. Napakataas ng kalidad. Parang buhay. Parang may buhay talaga. 1,000,000. Akin na ang bloke na ito. 13 million. Lin, dahil sa ating mga nakaraang transaksyon, una mo akong bigyan. 20 million. Ang pirasong ito, ako. Kailangan kong makuha ito. Tahimik. Pagmamahal ng mga amo. Pinahahalagahan ni Lin Feng ito. Pero ang batong ito, gusto kong ako ang gumawa, lubusang gapusin. Mas maganda ito kaysa sa jade. Magkano kaya ang halaga nito? Binili ko ito 8 taon na ang nakalipas. Hindi pwedeng ganun na lang. Mawalan ng pagkakataon. Aalok ako ng 23 million. 30 million. Kalahati ng buhay ko. Kulang lang ang kayamanang ito para sa tindahan. Paki-grant mo na lang ang hiling ko. Ang ganda talaga ng material na ito. Ayaw kong ibenta. Bala kong gamitin ito gawing isang set ng singsing at pulseras. Ibigay sa aking nobyang si Ziyue bilang bigay kaya. Lin Feng. Ito ang pinakamahalagang bigay kaya. Mahal na mahal kita. Ang ganda ng pagmamahalan ninyo. Lin Feng, ang paraan mo ng pagloloko sa damdamin at tao talagang epektibo palagi. Sinadya naming dalhin ang saksi. Hayaan ang biktima na magsalita ng sarili. Feng, talagang nabola ako. Kaya naniniwala ako sa'yo. Ang aking mahalagang bote ng liuli ay ipinalit ko sa'yo. Nang tingnan ng eksperto, Ang sira-sirang ruyi ay nagkakahalaga lamang ng 2,000. Bayaran mo ako ng 100 at 50,000 pamilyang kayamanan. ang batang ito sa construction site ay mahilig magpalusot. Laging niloloko ang mga taong tulad naming matapat. Tama nga, Ngayon ako, ay maghahabol ng hustisya para sa aking kapatid. Wala naman siyang tunay na kakayahan. Gusto lang niyang itaas ang presyo upang makuha ang lahat ng kayamanan ni Amo Jin. Naloko ako ng dalawa ninyo. Kalokohan. Ngayon ko lang siya nakilala. Ang batang ito, Yewei, huwag kang magsalita ng walang basihan. Jiangshan, kalmahan mo lang. May hindi pagkakaunawaan dito. pagkakaunawaan? Si Lin Feng, gusto ka lang dahil mayaman kang balo. Madali kang lokohin. Kaya kanya pinatulan. Ikaw ang pinakamalala ang naging biktima. Magising ka na, Amos Yen. Zhang Shan, ikaw ang nag-aya na magpalit tayo. Sa antigong bagay, ang pagpili ay nakasalalay sa talas ng mata. Nadaya ka. Kasalanan mo yan dahil kulang ka sa kaalaman. Huwag mong isisi sa iba. Huwag mo akong pagbintangan. Marunong ka namang tumingin ng antigo, pero pinagkakitaan mo pa rin ako ng masama. Ako, Nakikita mo ba? Sinadya talaga to ng lalaking to. Yumaman sa paghahanap ng treasure. Ew! Yumaman ka. Dahil sa panloloko at pandaraya. kung totoo ang sinasabi nila, hindi lang ito masama. Ito ay cancer na ng industriya. Silang tatlo, sinisiraan nila ang pangalan ko. Winawasak nila ang aking kinabukasan sa mundo ng Jade at Antigo. Ginoong Jin, inanyayahan mo ako para magsaya. Bukod sa normal na pagtaya sa bato, wala akong kukunin sa iyong tindahan kahit 1 sentimo. Oo, kung niloloko niya ang pera ko, bakit kanina ay tumanggi siya nang mag-alok ako?
Sa tingin ko ay isang pagkakamali ito. Ang tatlong ito ay naiinggit sa yaman ng iba at naghahanap ng gulo sa batang ito. Huwag kang magkagulo sa aking tindahan. Tatawag ako ng pulis ngayon. Lahat, huwag gumalaw. Ito ay tunay na bagay na nabili ko sa palengke. Gusto mong subukan? Lin Feng, payo ko sa iyo, maging tapat ka. Kung hindi, ipakikita ko sa iyo ang iyong mahal na magiging butas-butas. Lin Feng, tulong. Shenji Yue, gusto mong maging babae ni Lin Feng? Dapat mong tanggapin ang sampal na ito para sa kanya. Ano ba talaga ang gusto mo? Simple. Bibigyan kita ng isang oras. Gamit ito, lahat ng batong nagkakahalaga ng milyon pataas ay markahan mo. Kayong dalawa, lumapit kayo. Nagagalit kayo dahil nahihiya. At ngayon ay gustong magnakaw ng aking tindahan? Kapag naghihirap ang tao, kaya niyang gawin ang lahat. Kung madadamay kayong mga mayaman na ito, sulit na. Yunan, Huwag nang mag-atubili. Talagang papatayin ko ang bihag. Sige. Sumasang-ayon ako sa inyo. Isang oras lang ang ibibigay ko sa iyo. Huwag kang magloko ha. Kung hindi, alam mong kaya kong gawin yon? Kuya Qiang, yung mga cellphone nila, kinuha ko na lahat. Kuya Qiang, nakausap ko na yung sa pantalan. Kapag natapos na yung tanga sa loob magmarka, agad-agad nating ikakarga sa truck yung mga markadong bato. huwag kang mag-alala. Mga batong milyon-milyon ang halaga. Walang mawawala kahit isa. Pero, Kuya Qiang, paano naman tong dalawang amo? Pati sina Lin Feng at Amo Shen? Anong gagawin natin sa kanila? Iiwan ba natin yung mga walang kwentang yon? Maghihintay ba tayo na magreklamo sila sa pulis? Hintayin nating makarga ang mga bato sa truck, kasama ang mga tao at ang tindahan, pati na ang mga ebidensyang ito. Susunugin natin hanggang maging abo. Mula noon, malaya na tayo. Kapag naibenta na ang mga bato at naging pera, magiging malaya tayo habang buhay. Kung gusto ninyo itong milyon-milyong bato, etong mga lupang basura, mga basag at guwang, pati yung mga solidong basura, tamang-tama lang. Lin Feng, Bilisan mo, kaunti na lang ang oras mo. ano to? Ano to? Wang Qiang, 28 taong gulang. Huling yugto ng cancer sa atay. Mababa ang halaga. Zhang Shan, 24 na taong gulang. May panganib ng atake sa puso. Mababa ang halaga. Okay din pala tong X-ray vision. Pwedeng mag-CT scan ng tao. Ang luwang ng mundo. Pero mas malapit na kayo sa hukay. Infrared alarm detector. 800 piso ang halaga. Maayos pa. Salamat sa langit. May pag-asa na. Tapos na ang pagmamarka. Buksan mo na. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Para kang isang asong sunod-sunuran. Inutusan kang magmarka, nagmarka ka. Mula ngayon, ako si Ye Wei. Ang babaeng hindi mo kayang abutin sa buong buhay mo, Lin Feng. Tulad mo, hindi lang mahirap abutin, kahit ibigay ng libre, marumi pa rin para sa akin. Mukhang sawa ka na sa buhay. Yewei, importante ang trabaho. Dapat na nating dalhin ang mga kalakal. Yan ang dapat gawin. Tama ka. Sa ganitong pagkakataon, hindi na kailangang makipagtalo sa isang aso. Sandali. Paano kung tong lalaking to ay nagmarka lang ng mga basura para sa atin? Hindi ako nagtitiwala sa kanya. Dapat suriin muna ang mga bato. Tama. Dapat buksan at suriin muna. Kapag sinuri ang kalakal, lalabas ang kalat. Sige, pero wag ninyo akong sisihin kung hindi ko kayo binalaan. Kung masira ninyo ang magandang kalakal, wag ninyo akong sisihin. Kunin mo yung hindi masyadong mahalaga. Una, subukan natin ito. Huwag mo akong lokohin. Iyong piraso ang pinakamababa ang presyo. Mga 3 milyon lang. 3 milyon. Qiang, paano kung buksan natin itong piraso? Ligtas? Kung masira ang ibang malalaking kalakal, nakakalungkot. Buti na lang may reserba ako. Itong piraso,
pustahan, ang inyong kasakiman at ang aking swerte. Kyang, hindi pa ako nakakita ng jade na 3 milyon. Kung mabuksan ito, pwede bang gawin mo akong 2 bracelet? Huwag mong sabihing 2. Kahit 20, bibigyan kita. Ngayong sumama ako kay Kyang, sumugal. Tama ang ginawa ko. Sa hinaharap, sino pa ang magtatrabaho bilang manggagawa? Diretso na sa tagumpay. Wala dito. Huwag nang sabihin ng jade. Wala kahit isang magandang piraso ng jade. Puro basura ito na panloloko. Lin Feng, naglakas loob kang lokohin ako. Maniwala ka o hindi, babarilin kita. Subukan mong gawin. Ang ibig kong sabihin, ikaw mismo ang gumawa maghugas at maghiwa ng pansit. Tingnan mong mabuti. Jiang Shan, hugasan mo ng tubig. Kuya Kyang tunay na jade ito. At di ka libre ang itsura, yayaman na tayo. Talagang 3 milyon ang halaga nito. Hindi tayo nilinlang ni Lin Feng. Hemp, ikaw ha? Buti nga at wala kang lakas ng loob. Wang Qiang huling yugto ng cancer sa atay. Pagpapawi sa gabi. Biglang pagpayat. Ilang buwan na lang ang natitira sa'yo. Ikaw, paano mo nalaman? Ikaw, akala mo ba talaga may x-ray vision ka? Wang Qiang, kaya pala nagmamadali kang gumawa ng malaking pera. Gusto mo palang isama ako sa gulo mo. Jiang Shan hirap sa paghinga. Namamanhid at parang kinuryente ang kaliwang braso. Huwag kang masyadong ma-excite. Baka mamatay ka bigla dito. Kuya Kyang, ikaw ang nagsabi sa kanya na may atake sa puso ako. Kailan ko ba sinabi sa kanya yon? Noong naglalaro tayo ng cards ng gabing iyon, tiyak tiningnan niya ang mga medical record natin. Dapat nang magising kayo sa panaginip ninyo. Pigilan siya. Pipindutin niya ang alarm. Ang galing. Paano niya ba talaga nalaman na may alarm dito? Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na nakamamatay na suntok. Kuya Kyang, Ikaw naman ang susunod. Yabay. Ikaw naman ang turno. Feng, naloko ang isip ko. Hindi ko dapat sinabayan sina Wang Qiang at Jiang Shan para maghiganti sa'yo. Dahil sa ating matagal na pagsasama, patawarin mo na ako sa aking hamak na buhay. Sinisumpa ko, hindi na ako muling lilitaw sa harap mo. Yevay, mula nang iwan mo ako, sinimulan mo na ang iyong sariling pagkawasak. Nagkamali lang ako, tulad ng karaniwang pagkakamali ng mga babae. Ganun ba? Kawalang awa ang loob mo? Si Shenji Yue ay isang balo lang. Anong meron siya na wala ako? Si Shenji Yue ay dalisay at malinis. Hindi katulad mong nagbenta ng kaluluwa. At puno ng dumi. Hindi mo siya kailanman maaabot. Lin Feng, Oh? Lin Feng, akala ko hindi na kita makikita. Hindi ba bumalik na ang lalaki mo? Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Mabubuhay pa tayo. Ang sinabi mo kanina, talagang natouch ako. Bakit? Ayaw mong halikan kita? Gusto mo agad? Pag-uwi na lang. Sasapat ang halik mo. At saka titingnan ko ng mabuti. Ang aking mahal, natakot ka ba at pumayat? Anong oras na? Nakakatawa ka pa rin. Ahem. Kaibigan, nandito pa kami. Oo nga, pwede bang kalagan muna kami? Hindi namin tatanggalin ang pantakip sa mata. Kayo na ang bahala. Lin, salamat ha. Kung wala ka ngayon dito, maaaring magdulot ng malubhang kahihinatnan. Tama ka. Hindi namin makakalimutan ang kabutihang ginawa mo. Sa hinaharap, kung may kailangan ka sa industriyang ito, huwag kang mahiyang magsabi. Kung gayon, sa larangang ito sa hinaharap, asa ako sa inyong dalawa. Sa wakas, tapos na ang gulo na ito.
Alis na tayo. Komportable naman sa bahay. Bakit ka pa titira sa construction site? Masyadong malayo ang bahay. Isipin mo na lang na pang-alala sa huling gabi dito. Bastos! Ngayong gabi, hindi ka papasok sa kwarto ko. Huwag ka nang umasa. Nagalit ang aking manika ng swerte. Dapat ko bang magkunwaring titingin ng CCTV para pumunta sa kwarto niya? Pumunta ako para humiram ng tulugan. Hey, hindi mo ba sinabi na hindi ako papayagang pumasok sa kwarto mo? Sa kalagitnaan ng gabi, ikaw mismo ang nagdala ng sarili mo dito. Amo Shen. Huwag kang mag-assume. Sira ang aircon sa dorm namin. Ang ingay. At tumutulo pa. Hindi talaga makatulog. Ang magandang panaginip ko. Natupad na lahat. Linfeng, huwag kang ganyan. Natatakot ako. Sira ang aircon. Talagang swerte. Pangako ko. Ngayong gabi, papainitin kita. Gusto mo na lang buwagin ang aircon. Hindi maaayos. Mas mabuti pa sa'yo. Gawin mo ang sinabi mo. Gusto mo bang uminom ng gamot? Kung ganito pa rin, hindi ko na talaga kaya. Kung hindi mo kaya, mag-practice ka pa. Masasanay ka rin. Chiyue. Mula ngayon, sumunod ka sa akin. Maging mayamang asawa ng isang bilyonaryo. Gusto mo bang magtayo ng antique shop? Shop ng sugal sa bato? Hindi. Hoy, Lin. Jiangcheng Antique Chamber of Commerce. Nais ka naming anyayahan ng formal upang maging bahagi ng Waxia Treasure Pavilion. Punong appraiser. Sana ay tanggapin mo ang aming imbitasyon. Waxia Treasure Pavilion ay isa sa nangunguna sa bansa na malaking grupo ng appraisal ng kayamanan. Direktang nauuna ng 50 taon sa iba. Isang hakbang patungo sa langit. Lin, pare, Alam kong magaling ka. Ngunit maliit lang ang isang treasure pavilion hindi sapat para sa isang tunay na dragon na tulad mo. Nangangako ang aming Chamber of Commerce. Lahat ng aming mga tindahan ay magagamit mo. Lagi kaming nangangarap na sumunod sa iyo para yumaman. Ginong Kim, sa ganitong mainit na pag-anyaya, hindi na ako magpapakumbaba pa at tatanggapin. Pangulong Lin, ang pag-akyat mo ay parang himala. sa pamamagitan ng iyong matalas na mata, sa larangan ng pagpusta sa bato at pag-appraise ng kayamanan, Paulit-ulit kang gumagawa ng alamat. Gusto naming malaman ng lahat. Ano nga ba ang sikreto ng iyong tagumpay? Simple lang, sa paningin ko, ang lahat ng bagay sa mundo ay laging malinaw na malinaw. Anong pinagtatawanan mo? Gusto kong sabihin sa lahat, nag-pray ka para magbuntis ng ating magiging maliit na gambling god at future queen ng pag-appraise. Ay! Linfeng! Linfeng, pakiusap, itigil mo na yan. Palayain mo na ako.